Nabigyan tayo ng opportunity ngayon para masubukan ang much-awaited middleweight adventure bike na lalabas sa Philippine market ngayon. Tara, i-test ride natin itong BMW F450 GS. At first glance, you can immediately tell it belongs to the GS family thanks to its signature X-shaped TRL na originally introduced on BMW's 1300 GS lineup. BMW F450 GS is designed to be compact, lightweight, and more approachable para sa mas maraming riders in the middleweight segment. Sa mga naghahanap ng adventure riding or long distance touring without feeling intimidated, this bike might be for you. Hindi siya sobrang laki, hindi rin siya sobrang bigat, weighing only 178 kilograms. Ang gaan niyang i-maneuver at nakakataas ng confidence, especially if first time mong sumakay ng adventure bike. Powering the bike is a newly developed 420cc liquid-cooled parallel twin engine na may 48 horsepower at 8,750 RPM and 43 Nm of torque sa 6,750 RPM. Ride-by-wire technology kaya smooth ang throttle response at may iba't ibang riding modes. That depends on your riding style or road condition. Meron itong 6-speed transmission with Shift Assistant Pro or Quick Shifter, so clutchless upshift and downshift. Pagdating naman sa suspension, naka 43mm KYB upside down forks sa front and KYB monoshock sa likod na may 180mm suspension travel. Combined with the 19-inch front and 17-inch rear wheels, alam mo magiging komportable ka sa highway, sa mga lubak, at the same time sa mga light off-road trails. I tried also sitting on the pillion seat. It was nice and I think it has the same softness on my CB650R. But here is more relaxed ang seating position mo, especially sa legs. Hindi masyadong nakabend yung knees mo, medyo malapit ka sa rider and I feel like magkakatamaan kayo ng helmet. But overall, comfortable pa din ang pakiramdam kung mahilig kayo mag-couple rides or long distance touring. When it comes to technology, in my opinion, dito na nakaangat ang pagka-premium ng motor. 6.5-inch TFT display with smartphone connectivity, navigation, and music controls. Hindi ko lang na-explore kasi di ako nakapag-download ng BMW app. Standard ang cornering ABS, dynamic traction control, engine brake control, 4 riding modes. San ka pa? Cruise control na lang yata ang kulang dito. In my opinion, isa ito sa pinaka-balanced na adventure bike sa middleweight category. Hindi siya ang pinakamalakas sa segment but for the specs, equipped technology, and yung pangalan ng BMW for the price of 548,000, this bike is something to consider din talaga. Ang tanong, is the BMW F450 GS worth the hype? Tingin ko, you will never know if you never try. So here we are, test riding the much anticipated middleweight adventure bike ng BMW, which is the BMW F450 GS. So we're out here in Marilake to test ride this unit, both the exclusive and the sport variant. And then meron pa silang top of the line, which is the GS Trophy, na nagkakaroon kasi daw ng shortage yung parts and then yung availability, lalo na yung sa spoke wheels, kaya parang later this year pa yata nila i-release. Thank you BMW Motorrad Philippines for allowing us to test ride your unit, and thank you sa RSA Motorrad EDSA, specifically kay Sir Jetro Castro, dahil napagamit natin itong bike beforehand and
bagong-bago pa. So kami pa lang yata magbe-break in ito dito sa Marilake. Hindi pa yata nakakaluyo yung bike na to. So let's go straight sa ating impression sa bike. This is a 420cc adventure bike na merong 48 horsepower and 43 newton meters of torque. Pero ang galing ng pagkaka-refine ng engine ng BMW. I guess it's because of the weight. Parang pakiramdam mo, parang hindi siya 450 and 420cc lang. Parang pakiramdam mo, parang 650 siya. So, I have a CB650R guys. So, I can compare to it. Siguro dahil na rin sa pagka-lightweight ng bike. So, isa pa yun sa pinaka nagustuhan ko dito. Ang lightweight niya. Pero at the same time, feel mo pa rin na adventure bike ka. Parang ang laki-laki mo tignan. Ang taas mo compared to others. And this is yung weight nito is 178 kilograms. Sobrang gaan, 'di ba? Yung CB650 ko 205 kilos 'yun. This one is 178 kilos. Kaya siguro ganun din humatak yung engine niya. Parang hindi ko pa kinamdam na hirap siya. Maganda yung hatak niya. And so we're out here sa Marilake testing its power, its torque, and its handling. Grabe. So marirate ko yung ergonomics nito. Super comfortable. This is my second time trying a adventure bike. The first one is the Honda NX500 and pakiramdam ko kasi hindi ko masyadong na-reach hindi ko masyado siyang na-test at its maximum potential kasi dun lang sa Honda Safety Driving Center natin na-test. Pero ito, we're out here on the road, lalo na sa twisties ng Marilake. Ite-testing natin yung performance nito and yung comfort, yung handling. Grabe. Parang kung ikukumpara ko siya, nakakahabol eh. So kung ako, practicality wise, 450 and this kind of engine with a 135 degree crank, okay na ako eh. Okay na ako sa highway, okay na ako sa ganito kasi hindi ko na ma-maximize yung mga 800cc pataas. So sa mga twisties, ang dali niya i-maneuver. Ayun yung mga pumipitik. Ang ganda talaga dito sa Marilake guys. Ergonomics, grabe, 10 out of 10. Upright position ako, some gold-plated handlebar, wide handlebar. Medyo malaki yung niya, yung grips. When it comes to the engine, this is a 420cc with a 135 degree crank. So iba yung firing niya. Unlike sa mga CF450MT like naka 270 degree crank and sa mga NX500 na naka twin cylinder parallel twin engine. Third gear, ang lakas ng meron pa rin siyang power uphill. Nice. Nice. Very lightweight. So yung power to weight ratio niya, ang galing. Siguro nandun yung pinaka sweet spot nitong motor na to is it says power to weight ratio. It has a quick shifter which the BMW they call it the Shift Assistant Pro. So all variants meron ito. The exclusive, the sport, and the GS1. But the GS1 ang only kaibahan is the ERC, the Easy Ride Clutch, which is parang in Honda terms, e-clutch technology. So hindi mo na kailangan gumamit ng clutch kahit naka-stop ka. But this two variants, still kailangan mo gumamit. Meron lang siyang quick shifter up and down while in motion. So for example, ito, no clutch, bababa ko into second gear. It's quite smooth, but when I'm upshifting, nakakaramdam ako ng jerk. May konting jerk, umaarangkada siya ng onte. Ewan ko lang kung normal ba siya at higher RPM or tama ba ako ng gamit. Ito, downshift. Pag downshift, no problem. And the engine braking, it's working its magic. Pagka nag-upshift ako, meron siyang jerk, hindi siya smooth. Pero kapag binigay mo ng clutch,
like this one. Smooth siya. Pero kapag mag-upshift ka ng ano, may mga pipitik ano. Nice, Devil's Corner. That's the Devil's Corner, guys. For the handling, grabe yung handling nitong bike na to. Very agile, very lightweight. Ang dali mo siyang maniubra. Hindi siya nakaka-intimidate para sa mga short riders. Like me, I think short pa rin ako. I am 5'7". Medyo nakatiptoe ako. Pero alam ko na adjust naman yung seat height nito, and at the same time kung magkakaroon ka naman ng OBR o loaded ka, mas bababa yung seat height mo. Time check, it's 8:12 AM. So let's see kung saan tayo mag-aabutan ng breakfast dito sa Marilaki. Therapy na talaga to. Pagka dito ka pumupunta, ay natin mo yung mga puno. Tapos yung rays ng sun. Ang komportable. Ito uphill. Let's see, third gear. May ilalaban. Nice, third gear. So this is third gear at 50 kilometers per lead. 50 kilometers per hour. Overtake tayo. Walang kahirap-hirap, guys. Walang kahirap-hirap. And also the vibration, wala akong maramdaman. Meron at some point, which is di naman maiwasan, pero kapag nasa higher RPM, pero hindi siya katulad ng 650R ko na matindi yung vibration. Ito hindi eh. Parang mga pang long ride talaga siya, adventure. So right now, naka-road tayo. Meron siyang 4 different modes. Merong, which is ito yung naka-applicable sa atin yan, road, merong rain, merong enduro, and the Enduro Pro. Bagong-bago pa tong bike na to, kami pa yata ang naka-break in dito ngayon eh. This doesn't feel like a 420cc bike. Galing din ng BMW eh, no? This is my first time trying the BMW bike. So we're here at Tanay Highlands. So guys, di na kami nakapag-vlog, nagutom na. Tinan mo naman, simot na yung almusal namin. So dito pala yan, oh. Ganda ng view sa Tanay Highlands. Ganda. Tapos konti lang tao, Friday kasi ngayon. So eto sa kaibigan ko, tanungin natin kung anong thoughts niya, anong masasabi niya sa pag-test ride ng BMW 450 GS. Ganda talaga ng technology ng BMW, no? Yung 450 GS, napaka-commanding niya gamitin sa daan kung magagamit nyo. Napaka-versatile niya rin din, tsaka yung makina talaga mararamdaman mo na malakas. Una ko kasi talagang tinitingnan din sa motor yung fatigue. Ito, wala kang driver fatigue. Pero gusto ko rin din matry yung GS 1300C. Grabe, parang yun na talaga yung pinaka ano. Pero kung ito pa nga lang, 450 pa lang, what more, the higher version. BMW motor at baka naman. Ito naman ang twin cylinder engine na naka 135 degree crank. Ito ang magiging tunog. Ayan, check natin ang seat height for the height of 5 foot 8 inches. So ito ang magiging itsura nyo sa bike kapag kayo ay 5 foot 8. Ayan. Alright, ganyan ang itsura nyo. 5 foot 8. Para sa mga 5, 6 and a half. Alright. Natin ang feeling ng may OBR, kung ano pakiramdam ng nasa adventure bike. So yung when it comes to knees, okay naman yung height. Then medyo dikit lang kayo ng rider.
Okay naman, hindi katulad sa CB na para kang palaka. I guess sa long ride, okay naman. Hindi masyadong nakabend yung knees mo. Sakto lang. Ako siya yakap kanina. Yan. So, okay na siya. Hawak ka lang dito. Tapos kung may top box ka, meron kang sandalan. So, all goods. Pwede to pang long ride. Pwede. Pauwi na kami ngayon. Pabalik na kami dun sa RSA Motorrad EDSA. Then nagpalit naman kami. Sa kanya naman yung sport na pula, and then sa akin naman yung exclusive na itim. So guys, meron din siyang option baguhin yung tachometer mo, yung style. Parang classic style naman to, parang radial design. So anyway, back to riding. Thank you. Maganda yung panahon. Medyo maano. May aso. Beep beep. Exclusive variant naman ng test natin. Wala namang difference. Meron din naman siyang Shift Assistant Pro. Ang pinagkaiba is yung adjustment. Hindi ito adjustable yung suspension niya. Tipid siya guys. So full tank namin siya kinuha from the dealer, from Motorrad EDSA. And then nung nakarating kami sa Tanay Highlands, 1 bar lang yung nakonsumo namin. I think yung fuel consumption nito is 25 kilometers per liter. Pero tipid, no? Syempre nagba-vary yun sa throttle habit mo, sa road condition. Yan, ayun yung mga factors. Meron kang joggle wheel dito para mapuntahan mo yung mga interface niya. And then dito sa ano na to, parang tingin ko pang enduro to eh. Merong dual traction control, may brake. Tapos yung banking angle mo, nakikita nyo. Tingnan mo Brad sa gitna. Oo, merong banking angle. Oh. Kunwari ito, pagka pumipihit ako. Pag maglilin ako pa left, ayun oh, 15 degrees, 14 degrees. Ang galing, no? May gyro siya. So makikita mo sa interface, syempre yung clock, real time, yung degrees. I think this is outside temperature. Hindi ito temperature ng ano mo, ng engine mo. Tapos yung speedometer, yung fuel meter. Yan, naka 2 bars na kami. Then yung mode mo, road mode. Tapos yung gear indicator. Padali pala ng buhay itong quick shifter, ano? Yung up and down. Bali, magka-clutch ka na lang kapag parating ka sa stop. Pagdating sa clutch, medyo, ewan ko kung bakit medyo mababaw pa yung clutch niya kasi bago pa lang guys. I think adjustable naman ang clutch lever nito. Nakita ko ito. Na-adjust naman. Walang ka-problema sa overtake. Sa aking standpoint, knowing it's BMW with the equipped electronics na makikita mo rin sa GS, higher variant ng GS nila, I think magiging worth it siya. Tapos adjustable suspension. Ang wala dito yung cruise control, no Brad? Kunwari pagod ka na, ganyan ka lang oh. O kaya yung throttle mo, yan, cruise control. Pero yung 1.3 meron nun. Actually, kung i-compare to sa 450 MT, NX500, KLE 500 ng Kawasaki, advanced na yung tech nito, Brad. Advanced na. Alright, touchdown! So ito si Sir Jetro, ito yung nag-allow sa atin na nag-invite sa atin na pwede nating i-test ride yung BMW 450 GS. So nice to meet you, sir. Nice to meet you. Yeah, so Thank you sa pag-test ride ng 450 natin. And basically, we're inviting also you guys na pumunta dito para makapag-test ride kayo. ayun. And we're located at 169 Epifanio de los Santos Avenue, Barangay Wakwak, Mandaluyong City. So, Ayan, pasyal lang po kayo dito sa RSA Motorrad BMW EDSA. Okay, sir. So ilalagay ko na lang dyan guys yung contact number ni Sir Jetro. So si Sir Jetro lang hanapin nyo dito. Yes, Okay, thank you. so thank you. Thank you, sir. So we're here at BMW Motorrad RSA Motors sa EDSA. So ipapakita ko na lang sa inyo paano yung pumunta dito. Ipipin ko yung location dito sa video na to. So tapos na kami mag-test ride. Ito na yung motor namin. Sa tapat lang to ng SM Mega Mall.
Ayun lang yung SM Mega Mall. Oh. So, punta lang kayo dito, hanapin nyo si Sir Jetro, and hopefully, naengganyo kayo na-curious kayo bumili ng BMW F450 GS. So, see you sa next content guys. Ingat!